So, syempre, kakausapin natin ngayon ang naipangako ko sa inyo, isa sa mga haligi ng TikTok. Ano pangalan? Wow naman! Ha? Mimi? What? Okay. Mimi Bautista. Okay. Nakakakansyalan mo. Wala kang mararating. Hindi ko maintindihan. Wala kang mararating. Hindi ko talaga maintindihan. Ang hirap mo mag-interview pagka ganito. Pero anyway. Mimi. Ano ba ito? Morning, good afternoon, and good evening mga boss. So, nandito tayo ngayon sa opisina ng Skin Magical at syempre kakausapin natin ang kanilang magigiting at matatapat na empleyado. Tara! So, ngayon kasama natin si Shara. Shara. Siya ang may hawak ng Cassie and Kaiden Apparel. Yes, right? yes po. Okay, ano yung mga paninda mo? Bali, meron po tayong mga innerwear ng mga kababaihan like mga bra, underwear, tas meron din po tayong mga sleepwear. And then para naman po sa mga men's, meron po tayong underwear, boxer, at saka yung innerwear po nila like yung mga sando. Yun, ganun po yung mga product ng Cassie and Kaiden. Yun. Ilang taon ka na nag-work sa company? 4 years na po ako sa company na. Yes, kamusta naman bilang boss si Boss G Pangilinan? Kung sa pagiging kasi po ang boss namin is hindi lang siya boss. Hindi lang po sila basta amo eh. Tinuturing po kasi nila kaming pamilya. Yes. So, in terms sa pagiging boss, wala po kaming masasabi. Siyempre, part ng pagiging amo at saka ng empleyado yung minsan mapagsasabihan ka, ganon. Pero sa experience ko po sa mag-asawa, sir, for example, nagkamali ka sa trabaho, and then syempre kahit papaano magkakaroon ng disappointment, pero hindi. Ang gagawin po nila is pagsasabihan ka nila, and then yung sasabihin nila sa akin, yun pa yung magiging parang motivation ko para lalo ko pang pag-igihan yung trabaho. So, ganun po sila. So, yun yung nakita mo kung bakit naramdaman mo na parte ka ng pamilya nila. Yes, yes. So, kumbaga pagka pinagsabihan ka nila, instead na pasigawan ka, pagalitan ka, namomotivate ka pala. Yes, lalo pa kasi lagi silang may mga wisdom word na laging sinasabi. Para bang lagi nilang sinasabi na kung halimbawa may problema ka, kayanin mo, ganyan, parte yan ng buhay, so kailangan mo maging matatag. Yes. Tapos hindi lang po sa pagiging employee, like sa pagiging pamilya. One time, kami po is galing sa isang event. Tapos, biruin niyo po ako bilang isang empleyado, isasama nila ako sa mga big events. Diba? Doon pa lang po, ramdam ko na talaga na parang party ako ng family. Tapos, dinadala nila ako sa mga, alam mo yung mga 5-star hotel na akala mo hindi ko kayang puntahan, akala ko hindi ko kayang... 5-star hotel? Yes, sir. Diba? Ganyan po. Tapos, sa mga lugar sa Pilipinas na akala mo hindi ko madadating. Diba? Doon pa lang, like Baguio, yung mga Baguio? Tagaytay. Yes, kumbaga. Gano'ng kalakas yung Baguio? Baguio? Baguio. Kumbaga sa part ko po kasi ng pamumuhay namin, parang hindi ko kasi siya priority. Pero dahil po sa pag-work ko sa... Ibig sabihin, ganun kayo binavalue. Yes, ganun yun. yung halaga nyo sa kumpanya. Opo, Kumbaga, ipinaparana sa inyo yung nararanasan ng boss. Ganun po sila. So kung meron ka pang, in 4 years, kung meron ka pang hindi nasasabi kay Boss G at kay Boss Jerry, samantalahin mo na tong opportunity na to para sabihin mo yung nilalaman ng puso mo sa kanila. Yun. Boss and Madam, thank you. Ano ba? Charis lang. Thank you po kasi, pinagkatiwalaan niyo ako. Lalo na dati, di ba? Simple lang naman akong empleyado. Tapos, ginawa niyo akong part ng isang brand na pinagkatiwalaan niyo ako na isa ako dun sa mga bumuo. Tapos, di niyo ako tinuturing na iba. So, super thankful ako. Super blessed. Kumbaga, super blessed. Kasi binigyan ako ni Lord ng mga katulad niya na tao na tumutulong. So, doon pa lang sa part na yon, masasabi ko na na-bless ako bilang parte ng Skin Magical family. Yun, thank you so much At lalo mo pang pag-igihan sa iyong work Lalo pa nating sipagan, lalo pa tayong magpursige.
para lalo pang maging, syempre, maging satisfied ang ating mga bosses, si Boss G and Boss Jerry. Thank you so much for Thank that you po. wonderful story. And syempre, kakausapin din natin yung iba pang part ng pamilya ni Boss Jerry at Boss G dito sa kanilang group of companies. At kasama naman natin ngayon si Joyce Eroles ng Speaks G. Yan, part pa rin yan ng kumpanya ni Boss G at Boss Jerry ng kanilang group of companies. Syempre, nandito ang Speaks G employee natin si Boss Joyce Eroles po, ayan. So Joyce, ilang taon ka na nag-work sa Speaks G? Magna 9 years na po. 9 years? Grabe, ang tagal mo na, no? So, sa loob ng 9 na taon, ano yung mga hindi mo makakalimutan na mga experience mo sa company? Sa company, ayan. Yung sa mga boss ko, naiyak agad. Yung sa camera. Oh. Siyempre nagpapasalamat ako sa kanila kasi, napakarami nilang naitulong sa amin, sa akin, sa pamilya ko, lahat. Kasi yan si Madam G, simula bata magkasama na kami niyan. So nag-umpisa pa lang siya. Kasama na niya kami sa pag-angat, hindi niya kami pinapabayaan. Yan. Tapos, basta, si Madam G, napakabait niyan, tsaka si Boss Jerry, napakabait nilang mga boss. Pagdating sa mga empleyado, may problema ka sa pamilya, sa lahat, nandun lang sila. Tapos, pinapakita nila talaga kung gaano kakahalaga, hindi naman sila yung... Tsaka yung pag sila yung sila boss na, di ba? Pero pag nakisama sila sa amin, lalo pag nasa labas na ng trabaho, balik na uli kami sa bilang magkakaibigan, ganyan. So, kumbaga, kung work lang talaga. Work kami sa work. Pagka banding talaga. Yes, ganun sila. Ayun. Tapos pag may problema kami, sila pa yung unang nangungumusta, sila pa yung unang tapos kahit saan lahat, mapa sa ospital, lahat, nandyan sila nangungumusta. Pag minsan matigas talaga yung ulo ko or what, ayoko So, matigas ulo mo? Matigas. Paano mo nasabi matigas ulo mo? Ibig ko sabihin, pag sinabi niya, magpa-check up ka, ganito, ganyan, hindi ako, sila pa yung mismo. So, concerned sila pati sa Yes, health? oo, sobra. Ayan, pag masakit lang yung tiyan ko, alam nila na hindi ako basta-basta. Pag masakit na yung tiyan mo, diretso ka na sementeryo, gano'n. Oo, hindi, ganun ang gagawin niyang mag-asawang yan, kahit gabi na. Oo. Sila pa yung, sasakay Ganun ako pa ng nila dadalhin, kamahal, yes. no? Oo. Sobra, hindi lang po sa akin, sa lahat naman po ng empleyado niya, may concern po si Madam at si Boss, ayan po. Ibig sabihin, ganun sila kabait na Sobra. bossing. Kumbaga, hindi kayo itinuturing na empleyado. Kasi maraming mga, maraming mga business owners dyan na ang turing ninyo sa mga empleyado nyo para ninyong pag-aari yung mga empleyado ninyo na kung utusan nyo na lang, kung pagsabihan ninyo, kung murahin ninyo, kung alipustahin ninyo. Tignan nyo na to, no? Kaya naging successful si Boss G tsaka si Boss Jerry. Ito na ang living testamento. Yes po. Na ultimo yung mga empleyado nila, tinuturing nila na parang kapatid, parang anak, parang kapamilya talaga. So, yun yung gusto kong matutunan ninyo. So, Joyce, bago tayo matapos sa iyong maiksing interview, kung meron ka pang hindi nasasabi kay Boss G at kay Boss Jerry, ito na ang iyong opportunity at pagkakataon na mabanggit ito. Ayan. Boss and Madam, alam niyo po yan. Basta nandito lang po ako sa company niyo. Ayan, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil basta lagi kayo nandyan sa tabi namin, naintindihan nyo yung lahat, nakasupport kayo. So, nandito din po kami sa inyo, na lagi nakasuporta sa inyo. At, ayan, kasama niyo po ako sa pag-angat. Madam, alam na, sasabi ko talaga to kay Madam at kay Boss. Ayan, mahal na mahal ko talaga sila. Madam G, I love you. Hanggang ngayon. Kahit kagabi, lagi mo ako kinukumusta sa problema ko. I love you talaga, Madam G. Yun lang. Alright, thank you so much mga boss. And syempre, may interview pa tayong iba dahil napakaraming negosyo nito. Joseph Santos na General Manager ng Skin Magical. So Joseph, kamusta? Ilang taong ka nang nag-work dito sa Skin Magical? Bali, mag 5 years na po ako sa June ngayon.
5 years. 5 years. So, during the course of 5 years, ano yung hindi mo makakalimutang experience sa Skin Magical? Yung experience ko sa Skin Magical, syempre, nagsimula ako sa mababa before maging GM. So, anong position mo before? Before po kasi, ako, inventor staff. Tapos, Inventory staff. Okay. Inventory. Tapos, yung transition niya, wala pa po atang 2 years. Siguro 1 year and a half, naging warehouse manager po ako. Naging warehouse manager, Opo. and then after? After po nun, siguro pa lang po, 6 months siguro. Tapos bigla akong naiangat nina boss at madam Ginang. Yun nga, yung current position ko ngayon na general manager. General manager. So, sa loob ng 5 taon na ganong kabilis yung binigay sa'yo na break, no, sa trabaho ng mag-asawa, si Boss G at si Boss Jerry. Kapalagay mo, bakit kanila binigyan ng ganong kalaking, bakit sila nagtiwala sa'yo, bakit kanila prinomote ng ganong-ganon na lang? Sobrang bilis na panahon. Ako rin po kasi before, speechless po talaga ako. Tinanong ko rin sarili ko, sino madam, before ko i-accept yung pagiging general manager nga. Siguro, yung pinag-pray ko din na siguro, Lord, kaya ko to kasi hindi ito ibibigay sa akin ni boss at madam. At the same time, syempre, andun yung tiwala nila. Hindi ko na pinalampas-pas. Sabi ko, sige, kaya ko to. Kahit na inexperience pa ako, I mean, wala pa akong experience sa before kong trabaho. Yung pagiging GM, napakalaking bagay po sa akin. Kasi syempre nakuha ko yung tiwala nila na hindi ko talaga sinayang. Yes. So, ibig sabihin, ikaw yung tipo ng empleyado na kapag ka hindi mo kaya, aaralin mo. Yes. Kapag ka hindi mo alam, aalamin mo. Yes po. Kumbaga, ikaw yung tipo ng magaling kang gumawa ng paraan. Hindi ka magaling gumawa ng dahilan. Yes po, kasi yun nga, syempre, lahat naman tayo pwedeng aralin yung mga di pa natin alam. I mean, pwedeng umalpak tayo. Correct. Doon sa pagkapalpak natin, yun yung nagiging natin. Way, para matuto ka. Yes po. Para gumaling ka. Ang galing ha. Kaya marami mga empleyado ngayon ang hindi nagkakaroon ng break sa buhay nila kasi masyado kayo maraming dahilan sa mga pinagtatrabahuan ninyo. I mean, mainit, maulan, may bumabagyo, may sakit. I mean, kaya hindi umaayos yung trabaho dahil hindi nyo minamahal ang trabaho ninyo Kaya hindi rin kayo minamahal ng pinagtatrabahuhan ninyo. Grabe yung ginawa sa kanya na promotion, sobrang bilis. Ngayon, general manager na siya. At ilan ang hinahawakan mong distributor? Bali, nasa around na po, 100 plus yung namin. 100 plus distributor and reseller. Pinagtiwalaan siya. Bakit? Because of his dedication, because of his attitude, because of his commitment to the company. Yes. Tama? Yes. So, kung meron ka pang mga bagay na hindi nasasabi kay Boss Jerry at Boss G, ano yun? Gusto mong sabihin sa kanila? Siyempre, unang-una po, thank you po sa opportunity na binigay niyo sa akin. Ayun po, boss, madam, thank you po sa opportunity. And ayun nga, sobrang bless po nyo, bless ng company. Patuloy nyo pong i-share po yung natatanggap nyo sa Lord. Yes. Thank you po. Yan. So, kasama natin ngayon si Remy Danday ng Cloudface. Tama? Yes po, Cloudface International. Yes. Ano ang work mo sa Cloudface? As marketing staff po. Marketing staff. So, anong ginagawa mo doon? Usually, kami po yung mga nagkakandak ng mga marketing materials, mga PR seeding, kami po yung nagkakascade ng mga program ng product events. Yes. So, usually po, kami din yung halos nag-move ng mga product na how to market. How to market. Yung, Yes. Ano ba yung mga product ng Cloud? Meron po kaming Miracle Cream, Aloe Vera, the usual po na talagang nagagamit ng skin. Miracle Cream? Yes po. Aloe Aloe Vera, Vera, foam yes. wash, Foam meron na wash. din po kami. And also meron na din kami mga rejuvenating set po. Rejuvenating Yes set. po. Medyo konti pa lang po yung mga product ni Cloudface dahil baby brand po siya ni Yes. Madam. So, si Cloudface, ang target market niya is?
Mga teens. Teens? Yes, opo. So, ibig sabihin talagang mas, mga hypoallergenic ang mga Yes product po, nila. opo. Yung mga good for sensitive skin, yung mga lactating moms, pwede din naman po siya. Kasi, yun, good for sensitive skin din po talaga siya. Right. Ilang taon ka na nag-work sa Flatfix? More than na po siya, 2 years. 2 years. 2 years na po ako this year. Okay. Ano yung mga pinaka hindi mo makakalimutang experience sa company? Nung nung pumasok po kasi ako kay na Madam is pandemic. So, 'di ba, alam naman po natin na noong pandemic sobrang hirap maghanap ng trabaho. Then hindi lahat ng company is tatanggap ng mga tao dahil nga po merong virus. Correct. So that time nung nangailangan po talaga si Madam ng mga staff, hindi na po ako nagdalawang isip na mag-apply dahil talagang open po siya, lalo na especially sa mga karatig Pero dati bayan ka na- na may experience sa marketing? Hindi sir, kasi ang natapos ko is IT, Information Technology. So ang first job ko po talaga kina Madam is sales representative. Yes. So na-promote lang po ako nung una na as brand associate, then under po siya ng marketing. Kung meron ka pang hindi nasasabi kila Boss G and Boss Jerry, ano yun? First time po to, kaya wala pa talaga ako nasasabi sa kanila. So, ito yung chance na magpapasalamat talaga ako sa inyo, boss and madam, para sa mga opportunity po na unexpected na binibigay nyo sa akin and sa mga unexpected na chance na binibigay nyo sa akin na walang duda. Talagang yung tiwala nyo sa amin, madam and boss, is talagang full support na kahit na medyo alam nyo na okay, sige, titignan muna natin kung kaya nyo. Hindi na kayo nagdadalawang isip sa amin. Kung kaya ninyo, kaya din namin. So talagang walang duda na full support po kayo sa mga employee nyo. And maraming salamat po na hanggang ngayon ay nandito pa din ako sa inyo. And more years to us po to us sa atin, Madam and Boss. So ito naman, pag-uusapan naman natin ngayon regarding dun sa mga establishment business nila. Ibig sabihin, ito yung mga in and out yung mga tao. So, restaurant, coffee shop, and all. So, yun. To be continued tayo, mga boss. So, kasama natin ngayon ang isa sa mga empleyado naman ni Boss G and ni Boss Jerry sa kanilang coffee period na matatagpuan ninyo sa Marilake. So, ilalagay ko na rin ang kanilang Facebook page sa inyong screen para po kung papasyal po kayo at pupunta kayo ng Marilake, kung nagra-rides kayo, pupunta kayo doon, mabisita nyo yung coffee period na coffee shop nila, Madam. So, ano pangalan, boss? Ako po si John Mark Amoto. John Mark Amoto. Ilang taon ka na nag-work sa coffee Bali period? po, 5 years na po. 5 years? Yes po. Ang tagal mo ng employee nila, nila Boss G at Boss Jerry, no? So, sa loob ng 5 taon, ano yung pinaka hindi mo makakalimutang experience mo sa company? Bali po, ang experience po sa kanila is napakaganda po. Pandemic po siya. Bali po, sobrang hirap talaga nun na hirap yung mga magulang ko nun talaga kumita ng pera. Bali po na dumating po yung sa punto na nanghihingi kami ng tulong talaga sa mga boss na magbayad ng ang bill ng bahay. Kasi pinapalis na kami dun talaga. Yes. Tinulungan kami ng mga boss, binigyan kami financial. Bali, nakabili po kami ng materials para makagawa kami ng bahay. Grabe, no? Opo. Ibig sabihin, kung hindi kayo tinulungan ni Boss G at Boss Jerry, wala kayong titirhan bahay. Yes po, baka po kami nakatira lang sa labas sa mga latsangan. Panahon to ng pandemic. Opo, talagang hirap. Wala po kami malapitan nun ng mga kamag-anak. Bali po, nagpapasalamat po ako sa mga boss dahil sa opportunity ito, pinagbubutihan ko po yung trabaho ko. Ayun. At syempre, nung natulungan ka ng panahon ng pandemic, baka meron kang hindi nasabi sa kanya na gusto mong sabihin ngayon kasi ang hirap na naging sitwasyon mo na walang kayo ng bahay. Ano yung gusto mong sabihin? Ayan, thank you po sa mga boss and madam dahil yung mga kapatid ko is nakakapag-aral. Kasi po talagang hindi na po talaga kaya ng kapatid ko makapag-aral nun. Ngayon po is nag-aaral na po sila ng college. Criminology po and Ayan. So, Boss G and Boss Jerry, ito yung impact nyo sa buhay ng maraming empleyado ninyo. Ito yung naibigay ninyo sa napakaraming tao. Kaya ipagpatuloy natin yung mga ginagawa natin. At syempre, bilang panghuli, i-interview naman natin ang isa sa mga pinakahaligi ng TikTok. Ayan. So yun, may realty business din pala sila Boss G and Boss Jerry, no? So nandito tayo ngayon sa kanilang opisina dito sa Magical World Realty Corporation. Pero syempre, ang kakausapin natin ngayon dito ay isa sa mga pinaka-loyal nilang empleyado na talaga namang naglingkod sa kanila at talaga namang pinaglingkuran din siya ni Boss G at Boss Jerry. So maganda sa kanya namang galing. Ano pangalan, Boss? Raymond Sasil po. Raymond Sasil. Uy, kapangalan pa kita. Okay, ha? Raymond Sasil. Alright, ilan taon ka na nag-work kay Boss G and Boss Jerry?
Ano po kasi, hati. Hati. So, ilang years lahat? So, Total? 3. 3 years. 3 years po. So, in 3 years working with them, what is your unforgettable experience? Yung pong pinadala nila ako, nila pong mag-asawa, nag-decide silang ipadala ako sa Cebu. Out of nowhere na, ano lang po ako parang simple empleyado lang na hanggang sa pinatawag po ako at then pinadala po ako sa Cebu. Sinabihan po nila ako ngayon, tapos kinabukasan po ang alis na. Bakit ka pinapunta na Cebu? Para po mag-check kami ng warehouse, na gagawing satellite warehouse po namin. Then naging successful naman po yung working namin doon. Then after ilang weeks po, nag-decide sila na ipadala ako doon for almost 2 months and 3 weeks po ako nag-stay doon. Wala po akong kaalaman kung anong gagawin ko na sinabi lang nila na pumunta ka sa Cebu, ayusin mo itong mga dapat ayusin. Yes. So ako naman po na bilang empleyado nila ay sobrang nagpapasalamat kasi yung idea ba na pagkatiwalaan ka sa isang napakalaking task mo para doon sa isang malaking part ng company is napakalaking pasasalamat para sa akin. Kaya ako, walang sino, or whatsoever na tanong, sige boss, pupunta ako. Yes so, lang po. muna. Yes po. Bago ka mga twiran, bago ka magtanong, yes lang muna. Opo. Hanggang sa pinadala po nila ako doon, then lumipas nga po yung 2 months and 2 weeks for the operation po na yun. Naging successful po yung ko doon. Hanggang sa nag-decide po sila na pabalikin na ako. Thank you sa lahat po ng opportunity na ibigay niyo sa akin na ma-enhance po, na palawak po yung experience ko and then mga knowledge ko sa lahat ng bagay. Hindi lang po dun sa isang idea o sa isang skill lang. Lalo po kay Sir Jerry, lagi po kami enhance na dapat hindi lang ako dito nakapokus. Kasi hindi lifetime itong idea na to. Dapat marami. Malawak po dapat yung kanon. Kaya maraming salamat po sa inyo pong dalawa kasi sa inyo po nai-experience ko lahat ng mga hindi ko or bihirang na-experience ng isang normal na employee lang. Na actually, normal na employee din po ako before, pero dahil po sa trust po ninyo sa akin, sa pagtitiwala, at sa grade po ninyo, is nandito na po ako sa kung ano po yung meron ako ngayon. Kaya maraming salamat po, Boss Jerry and Madam G. Alright, so nandito naman tayo ngayon sa TikTok. Ayan, isa pa rin sa mga kumpanya ni Boss G and Boss Jerry. Ayan. So, syempre, kakausapin natin ngayon ang naipangako ko sa inyo, isa sa mga haligi ng TikTok. Ano pangalan? Wow naman! Ha? Mimi? Mimi What? Bautista. Okay. Mimi Bautista. Okay. So, si Mimi Bautista ay siyempre, nakita-kita nyo naman, mga boss, siya po ay talagang inborn na meron siyang cleft palate, no? So, ang ibig sabihin ng cleft palate, ibig sabihin pinanganak siya na may biyak sa bibig, no? So, inborn ba yan? Yes po. Okay. So, ngayon, siyempre, yung mga kagaya ninyo, hirap kayong kumuha ng trabaho eh. Okay. 'Di ba? Dahil sa sitwasyon ninyo, lalo na ikaw, nabigyan ka ng position as anong trabaho? Staff. Sales staff. Ibig sabihin, as a sales staff, kailangan may binibenta ka. Yes. Kailangan may inaalok ka. Hindi ka ba hindi mo ba naramdaman na intimidate ka sa kumpanya because of your condition? Hindi naman po, kasi po, para po sa akin is, pag napapit po ka sa kapansanan mo, wala kang mararating. Hindi ko maintindihan. Wala kang mararating. Kung may kapansanan ka, wala kang mararating. I'm sorry mga boss pero hindi ko talaga mapigilan dahil hindi ko talaga maintindihan. Ang hirap mo mag-interview pagka ganito. Pero anyway, Mimi, Mimi na mag-Mimi! Okay, so, ganito. No. Hindi ko nagtatanong ko. Nahirapan ako dito. Ano ba ito? Boss Jerry, ano kung pinagawa niyo naman sa akin? Anyway, hindi naman sa pag-discriminate, di ba? Pero syempre, kumbaga wag na tayo magplastikan mga boss. Kapag may kasama kang may ganitong condition, talaga naman nakakatuwa naman talaga silang kasama, no? Pero ikaw, never ever mong na-feel yung discrimination, yung parang outcast ka, never ever mo na-experience yun? Never po. Kasi po, katulad po yan, pinag-apply po sa company na Madam.
Nag-apply ka sa... Sa company na madam, as production po nung una sa Spring Magical. Hanggang napunta ko sa TikTok. Anong pangalan? TikTok. Magpapalit na lang ako ng trabaho. Okay, sa? Sa TikTok. Then, ano nga po, mas lalo kong lumakas ang loob ko kasi sino ba naman yung company ang kakaugap ng kakulog ko na may kapansanan, Sales pa. Sales pa. Actually, hindi naman po yung ako yung sumasagot sa call. Sumasagot ka ng call? Hindi naman po, more on, ano lang po, typing sa messenger, sa FB page, yun po. Tapos, yun nga po, siyempre nakitulong po talaga ni Madam Elba sa akin kasi yun nga, kakulog ako ng sinasabi nila, anong trabaho mo, anong posisyon mo? Ngayon po, sinastop ka dun. Kasi oo, kasi ganun nakitiwala sa akin si Madam at ang boss. Actually, yun yung hinangaan ko talaga kay Boss Jerry tsaka kay Boss G eh. Yung nabalitaan kong nilagay ka nila sa sales position. Kasi, ang sales kasi, kailangan magaling kang makipag-communicate. Di ba? Verbally. Di ba? So, si Mimi talagang medyo wala ka talaga nun, di ba? Dahil hirap ka talaga magsalita. Or hindi, okay ka magsalita pero hirap kang intindihin ng kausap mo. Dahil nga laging may lumalabas na hangin. May lumulusot na hangin, di ba? Pero ganun pa man, sa ganyang kondisyon, talagang saludo ko sa inyo, Boss G and Boss Jerry. Kasi, eto kagaya nito, natulungan natin si Mimi na may kapansanan, nilagay pa natin sa posisyon na parang imposible. So, anong masasabi mo dun sa mga tao na yung feeling nila, pakiramdam nila sa sarili nila na parang may kulang sa kanila, kaya hindi sila makahanap ng trabaho, hindi sila makahanap ng mapagkakakitaan? So, alam, sa mga katulog po, may kapansanan dyan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa, huwag tayong panghihinaan ng loob. Kasi maraming tao nakakulag ni Boss Jerry at Madam G na ganun kabait at kakaugap sa inyo. Kakulag po, tinawag ako nila, walang diskriminasyon na tinila nila ako na ganito. Tinila nila ako kung ano yung kaya kong gawin para sa kumpanya nila. Ang galing lang ako. So mga boss, ayan, so lagi ninyong tatandaan kung ikaw ay tipo ng tao na hindi ka makahanap ng trabaho dahil ikaw ay may kapansanan din. Yung feeling mo walang tatanggap sa'yo, yung feeling mo walang kukuha na sa'yo o wala kang option or choice sa buhay, meron. Kagaya, may mga tao pa rin kasi na hanggang ngayon, kagaya ni Madam G at ni Boss Jerry, na hanggang ngayon ay may napakalaking puso na magbigay ng oportunidad sa napakaraming tao. Okay, so kung meron ka pang mga hindi nasasabi kay Boss G and Boss Jerry, it is your opportunity. So ano naman po, pag-anigawa naman nakasama kami sa labas, nag-message ako sa kanila na maraming salamat, Madam. Pero siyempre, pagkakataon ko makapanood na ibang tao eh. Sa ayan, Madam and Boss, maraming salamat sa inyo. Malaking binigay na opportunity sa akin kasi kahit ako ganito, tinawag niyo ako at nagtiwala kayo sa kakayanan ko. Yun lang, naiyak ko na ako. Okay, pero talaga masiyahin tao ka, no, Mimi, no? Meron ka bang jowa, Mimi? Wala po. Ilang mo na, baka naghahanap ka ng jowa. So alam po, sa lahat ng mga gusto manigaw sa akin dyan, nakaalam mo na ako kanyang Diyos sa kakanyagan. Talaga sa kanila magpapal, liligawan ka talaga, no? Oo, bawal po kasi mag-jowa muna, sabi ng madam. Oo. O yan, so gano'n na ba kalaki ang TikTok ngayon nila ng franchise ninyo? So, ngayon po, meron na po kami 32. 32 branches. O isipin nyo yan, si Mimi nagli-lead ng sales niyan. Diba? Kaya kapag ka nag-inquire kayo sa franchise ng TikTok, makakausap ninyo si Mimi via phone. Diba? Kailangan nyo lang magkaintindihan lang siya. Okay. Alright, so thank you so much mga boss. At hanggang ngayon kasama namin kayo sa video na to. At syempre kakausapin din natin maya-maya lamang ang mga may-ari ng kumpanya. Thank you.
gaano ka kaswerte na ang napang-asawa mo is kagaya ni Boss Jerry? Kahit man, kumbaga, nag-i-start pa lang kayo sa buhay, yung sacrifices kasi na gano'n, it's more than what you have right now. Sobrang swerte. Kasi po, pagsasakripisyo. So, kahit po sa mga kaibigan, kailangan din nating pinipili yung magiging kaibigan. Kasi ako po, hindi ko pinipili yung magiging kaibigan ko. Kung sino yung mga taong... So, dapat, pag kung gusto maging G Pangilinan, dapat manhid ka na lokohin ka. Okay lang po. Kasi doon po ako natututo. Hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob.